Sa pagtatapos ng Kenjaku vs Takaba ay marami ang nagulat nang biglang dumating ang binansagang the second strongest special grade sorcerer in modern era na si Yuta Okkotsu. Kung saan ay napugutan lang naman ng ulo si Kenjaku dito. At ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 243 ay mas maiintindihan pa natin at mas madadama pa ang ating nakaligtaan sa nakaraang spoiler review. This is Mr. Meken at i-review na natin ang final fight ni Takaba vs Kenjaku at ang pagdating ni Yuta Okkotsu at syempre pag-uusapan din natin ngayon ang maaring plano ni Kenjaku. Kaya huwag na natin patagalin pa, let's go! Yeah. Satoru. Nagsimula ang chapter kung saan ay umakyat na sa entablado si Takaba at Kenjaku para sa isang comedy performance. This time ay sinabayan ni Kenjaku ang imahinasyon ni Takaba at ginampanan ang karakter ng pagiging isang partner ni Takaba, which is isang napakamautak na move ni Kenjaku kasi dahil dito ay mas malaki ang tsansa ni Kenjaku na makawala sa imahinasyon na binuo ni Takaba. Kasi kung natatandaan nyo ay narealize na ni Kenjaku na hindi raw pala matatapos o madadaan sa karahasan ang labanang to. Kaya na may since na sinabi na noon ni Takaba na hindi siya titigil hanggat sa di niya mapapatawa si Kenjaku ay maaring yan ang rason sa kung bakit sumabay na lang itong si Kenjaku ngayon sa daloy ng imahinasyon ni Takaba. Anyways, dito ay ang pangalan ng kanilang duo ay Pinchan, in which ay ang pagpapakilala naman ni Kenjaku sa mga audience na sila umano ay sina Pinch and Chance. Subalit sabi naman ni Takaba na sila ay sina Takaba at Kenjaku. Ang kanilang skit mga kaibigan ay binubuo ng Japanese folktale na si Momotaro, isang bata na isinilang sa isang higanteng prutas na peach, at ang iba pang mga lines or jokes ay related sa Japanese culture, which means ang buong performance ng dalawa ay relatable lang para sa mga Japanese dahil mostly ay Japanese humor talaga ito. Kaya di ko na ipapaliwanag pa ng gusto mga kaibigan kung ano ang kanilang mga sinasabi dito. However, gusto ko lang idagdag na ang mga judges dito mga kaibigan sa comedy show ay mula sa totoong komedyante sa Japan in real life. Ito ay sina Hitoshi Matsumoto, Imiko Oinoma at Koji Imada. Now, throughout sa kanilang performance ay nung papatapos na ito ay kinamusta naman ni Kenjaku si Takaba kasi bigla itong tumahimik. In which ay reply naman ni Takaba na nag-iisip lang daw siya tungkol sa mga curtains kasi itong show na ito yung pinapangarap niya umanong show noon pa. Sinabi rin ni Takaba na hanggang ngayon ay hindi raw talaga siya qualified even ang pag-spell lamang sa word na comedian. Pero pagdating umano dito sa stage ay pati ang mga fangirls daw ni Kenjaku ay nagbibigay daw sa kanya ng kasiyahan. Kaya gusto pa raw niyang magpatuloy pa o ipagpatuloy pa ang performance dahil ayaw niya kasing matapos ito. Wika ni Takaba habang mangiyak-ngiyak na. Nasagot naman ni Kenjaku na sabing wag raw itong umiyak dahil baka ay mabago pa raw ang atmosphere o ang mood ng kanilang performance na instead na matatawa ay maiiyak ang mga audience. Kaya naman nang tinapos na nila ang kanilang performance ay dito na bumalik sa real world ang dalawa. Kung saan ay makikita naman si Takaba na nakahiga sa harapan na nakatayo na si Kenjaku. At itong outfit na suot-suot ni Takaba ay isang outfit na minsan ay pinapasuot sa mga Japanese na yumaong. Dito ay nagpasalamat naman si Takaba kay Kenjaku kasi na-fulfill na raw ni Kenjaku ang desire ni Takaba. Lalo ng pagkakaroon na matatawag talaga niyang isang partner sa pagpapatawa. Matapos makapagpasalamat ay sumagot naman si Kenjaku na pangiti na sabing alam mo, nakakatawa ka talaga kanina. Ang sinabing ito ni Kenjaku ay mas nagpa-fulfill pa sa kagustuhan ni Takaba na patawanin siya. Kasi sinabi na ni Takaba sa nakaraang chapter na papapatawanin talaga niya si Kenjaku. At ngayon ay nagtagumpay na siyang mapatawa si Kenjaku. Maya-maya pa habang nakangiti si Kenjaku ay sa di niya inaasahan ay biglang dumating si Yuta sa kanyang likuran na ngayon lang napansin ni Kenjaku nang nakalapit na ito sa kanya. Kaya na may dali-daling lumingon si Kenjaku at inactivate ang anti-gravity curse technique na sinabayan niya ng activation ng curse technique reversal, which will result sa isang opposite effect at yan ay ang pagbuo ng gravitational attack tulad ng kanyang ginawa noon kina Choso. Subalit huli na ang pag-activate ni Kenjaku mga kaibigan kasi nakapag-swing na si Yuta ng kanyang katana na sa sobrang bilis ay di na malaya ni Kenjaku na sa paglingon niya ay nasa likuran na naman niya si Yuta. Dahil dito ay nagresulta ito sa isang tagumpay na atake nang tuluyan nang naputol ang ulo ni Kenjaku dito. Well, sa isip naman ni Kenjaku ay napatanong siya sa kung paano nakarating si Yuta dito na hindi niya namalayan. Kasi sinabi niya noon na may surveillance curse spirit daw siya sa buong Shinjuku na kung may aalis man sa colony ay malalaman talaga niya base sa dami ng curse energy na nawawala sa colony. Sinabi pa nga niya noon na mas mahalata pa nga niya si Yuta dahil si Yuta ang may pangalawang pinakamaraming curse energy reserves sa Shinjuku. So the moment na aalis daw si Yuta ay malaki ang mababawas na total of curse energy sa Shinjuku. Kaya naman ngayon ay nagtataka talaga si Kenjaku sa kung bakit di niya namalayan ang pagdating ni Yuta. Na maya-maya pa na-realize na niya na ang rason pala ay dahil sa curse technique pala ni Takaba. Kasi during sa kanilang performance kanina ay balak talaga ni Takaba na walang mag-i-interrupt sa kanilang show. At dahil umiepekto sa soul ng
ng kalaban ang curse technique ni Takaba ay ang lahat ng senses ni Kenjaku ay marahil ay nakatuon lang talaga sa kanilang performance. Kaya na may doon lang na malaya ni Kenjaku ang pagdating ni Yuta nung nakalapit na ito sa kanya matapos ang kanilang performance. Also marami ang nagsasabi na patay na raw si Takaba sa eksenang to. However masasabi ko na nagpapahinga lang ito dahil sa somewhat ay na-fulfill na niya ang kanyang desire sa pagiging comedian. Na baka ay para bang tinuturo lang tayo dito ni Takaba o nigege ako Tami sa outfitan na to ni Takaba na para bang patay na. Pero nakangiti pa naman dito si Takaba mga kaibigan habang tinatanong pa nga ni Kenjaku si Yuta sa kung ito ba talaga ang plano nila from the very beginning. Sagot naman ni Yutang parang ganun na nga raw kasi hindi raw nakakapatay ang curse technique ni Takaba. Aside from that mga kaibigan ay kinakailangan talaga nilang i-stick attack si Kenjaku kasi sinabi na nga ni Tengen na si Kenjaku ang second strongest barrier user. Kaya reasonable lang na mahirap talagang kalabanin ang seryosong Kenjaku. Subalit despite sa makikita natin na nagtagumpay nga si Yutang mapugutan ng ulo si Kenjaku na nag-fulfill naman sa kanyang misyon na siya na raw ang tatapos sa katawan ni Geto ayon sa mga nakaraang chapter ay napaka-fishy ng mga kaibigan na nakakapagsalita pa si Kenjaku dito sa kalagayang ito. Nasabi pa nga niya dito na sayang naman daw dahil muntik na sana niyang matapos ang kanyang gustong gawin. However, sinabi rin dito ni Kenjaku na di bale na lang daw kasi ang kanyang will ay may papasa pa naman daw niya. Now, in this particular scene mga kaibigan, ay masasabi natin na ang utak o si Kenjaku ay nabubuhay pa rin pala kahit nasa ganitong kalagayan na ang host nito. Which brings us sa mga speculations sa kung ano raw pala ang gagawin dito ni Kenjaku. Well, may maraming possibilities. Number one ay nung sa Hidden Inventory arc ay nakita natin na hindi tinapos si Toji si Geto sa kadahilanang hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa mga nakolektang curse spirits ni Geto pag mamamatay ito. At ngayon na naputol na nga ang ulo ni Kenjaku ay pwedeng mag-release dyan si Kenjaku o makapag-release ng sandamakmak na curse spirits along with possible special grade curse spirits. Masabi natin na kaya itong gawin ni Kenjaku kasi noon sa 100 Demons Parade ni Geto ay ang rason lang naman sa kung bakit walang nagsipaglabas ang curse spirit sa katawan ni Geto matapos itong mamatay ay dahil sa naipalabas na lahat ni Geto ang kanyang mga curse spirits sa araw na yon. Pangalawa na pwedeng gawin ni Kenjaku ay ang pag-transfer sa kanyang utak sa panibagong host. Ang possible niyang kukunin dito ay ang katawan ni Takaba na nakahiga lang sa gilid nila o di kaya ang katawan ni Master Tengen, which is highly possible since na gusto niyang i-merge si Tengen sa mga tao dito sa buong Japan. At na kung siya na ang may control sa katawan ni Tengen ay marahil ang merging ay magpapalakas pa kay Kenjaku at magta-transform kay Kenjaku sa katawan ni Tengen sa mas higher being. Now sa mga nagsasabi na baka sa katawan ni Gojo lilipat si Kenjaku ay ang masasabi ko na sa ngayon ay malabo itong mangyari dahil malaki ang chance na na-retrieve na ang katawan ni Gojo ng mga allied sorcerers. Sa possibility naman na sa katawan ni Yuji lilipat si Kenjaku ay as of now ay malabo pa itong mangyari since na buhay pa si Yuji at napakalayo pa ni Yuji sa kanila. Pero ang alam lang natin na may malaking plano talaga si Kenjaku para sa kanya. Kaya naman sa ngayon ay ang tanging magagawa ni Kenjaku ay ang i-distract si Yuta sa pamamagitan ng pagbuhos sa lahat ng mga curse spirits na kanyang nakolekta at mag-take time na humanap ng katawan na malilipatan. Though may dalawa pa namang bangkay na nandito na ang isa ay kay Hazenoki Iri at ang isa naman ay sa babaeng sorcerer na pinatay ni Kenjaku, which will give him a time na lumipat sa mas malakas pa na katawan. Also possible din na kahit makalipat man si Kenjaku sa ibang katawan ay pwede niya pa rin magamit ang curse technique ng kanyang previous host. Tulad na lang ng curse technique ni Kaori Itadori na nagagamit pa rin niya hanggang ngayon. Kaya na may excited na ako sa susunod na mangyayari sa kung ano ang gagawin ngayon na move ni Yuta upang pigilan si Kenjaku sa kanyang masamang binabala. Yan ang ating malalaman sa susunod na chapter dahil dito muna magtatapos ang ating review. Kaya na may kung gusto nyo naman ang ating video ay get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.